Ito ang aking anak. Pakinggan ninyo siya. Magandang araw ng linggo, kapanalig. Nasa ikalawang linggo na po tayo ng Kwaresma. Ito pong muli si Sister Rose Agdarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan po natin ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Isinama ni Jesus sina Juan, Pedro at Jaime at umahon sa bundok para manalangin. At habang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha at puting-puting nagniningning ang kanyang damit. May dalawang lalaki ring nakikipag-usap sa kanya, sina Moises at Elias. Napakita sila sa kaluwalhatian at pinag-uusapan nila ang paglisan ni Jesus na malapit ng maganap sa Jerusalem. Antok na antok naman si Pedro at ang kanyang mga kasama. Pero pagkagising nila, nakita nila ang kanyang kaluwalhatian at ang dalawang lalaking nakatayong kasama niya. Nang papalayo na yon kay Jesus, sinabi ni Pedro sa kanya, Guro, mabutit narito tayo. Gagawa kami ng 3 kubol. Isa sa iyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Nagsasalita pa siya ng may ulap na lumimlim sa kanila. At natakot sila pagpasok nila sa ulap. At narinig mula sa ulap ang salitang ito. Ito ang aking anak, ang hinirang, pakinggan ninyo siya. Pagkasalita ng tinig, nag-iisang nakita si Jesus. Nang mga araw na yon, sinarili nila ito at walang sinabi kanino man tungkol sa nakita nila. Kapag may magandang nangyayari sa buhay natin, gusto nating manatili doon. Kapag masaya, parang ayaw nang matapos. Kung pwede lang i-pause ang sandali at manatili sa ginhawa, gagawin natin. Ganito mismo ang nangyari sa ating mabuting balita ngayon. Sa bundok, naranasan nina Pedro, Santiago at Juan ang isang hindi malilimutang tagpo. Nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang muka at nakita nilang kasama niya sina Moises at Elias. Sa sobrang saya ni Pedro, agad siyang nag-alok. Guro, mabuti pong tayo'y narito. Gagawa kami ng 3 tent. Sa madaling salita, gusto niya magstay na lang doon. Pero hindi ganon ang pananampalataya. Ang transfiguration ay hindi ibinigay para gawing permanenteng tahanan. Instead, ito ay isang pabaon, isang sulyap sa luwalhati na naghihintay sa dulo ng daan. Isang paalala na sa kabila ng hirap, may kaluwalhatian. Napansin mo ba? Ang pangyayaring ito ay nasa pagitan ng unang pahayag ni Jesus tungkol sa kanyang pagpapakasakit at ng aktwal niyang paghihirap. Sa gitna ng dalawang madilim na balita, binigay ng Diyos ang liwanag ng transfiguration para magbigay ng pag-asa. Hindi upang takasan ang krus, kundi upang matutunang yakapin ito. Minsan iniisip natin na ang pagiging mabuting Kristiyano ay dapat puro payapa, masaya at puno ng pagpapala. Pero hindi naman ganun ang turo ni Jesus. Hindi natin mararating ang kaluwalhatian kung hindi natin dadaanan ang paghihirap. Hindi pwedeng puro bundok lang, walang kalbaryo. Hindi pwedeng liwanag lang, walang krus. Pero ito ang paalaala ng Diyos. Ito ang aking anak. Pakinggan ninyo siya. Hindi tayo iiwan ng Diyos sa dilim. Sa gitna ng ating paghihirap, binibigyan niya tayo ng paalala tulad ng transfiguration na may naghihintay na kaluwalhatian kung hindi tayo susuko. Tanungin natin ang ating sarili. Kapag dumating ang pagsubok, maghahanap ba ako ng ibang daan at iiwan si Jesus sa kalbaryo niya? O magpapatuloy ako kasama ni Jesus? Handa ba akong manatili hindi lang sa mga sandali ng liwanag, kundi pati sa dilim ng krus? Ang tunay na pananampalataya ay hindi lang nasa bundok ng kaluwalhatian, kundi pati sa daan ng sakripisyo.
At ang paalala ng Diyos sa atin, magtuloy ka lang. May walhating naghihintay at may kasama ka sa bawat hakbang. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, salamat sa iyong liwanag. Sa gitna ng aming paglalakbay, ipaalaala mo sa amin ang kalwalhatiang naghihintay. Tulungan mo kaming hindi matakot sa sakripisyo at paghihirap dahil alam naming kasama ka namin. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, and follow po Lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasama lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli, si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso sa iyong biyaya. Sama-sama nawa kaming maglakbay sa daan ng pagbabalik loob at kalayaan ng may pag-asa. Nang maipagdiwang naming ng buong kagalakan ang tagumpay ng Panginoong Hesukristo laban sa kasalanan at kamatayan. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.